Kilala siya, patuloy na nagliliwanag ang diwa nila. Nakakaunawa ang isip nila at nakakaramdam ang puso nila. Ibang pandama, ibang nararamdaman ang ligaya. Kaya't kay ligaya sa piling ng Espiritong Banal. Halina kayo mga minamahal ko, mahirap man ang buhay sa palagay nyo, ang kaaliwan na nasa puso ninyo ay siyang damhin at kilalanin nyo pang lubos ang magbibigay nito. Patuloy nyo mapapatotohanan, buhay ang Ama, dakila siya. Mula kay Juan, sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa Kanya. Kung naunawa ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko, na kilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang ito'y mangyari na. Kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Sino nga ba ang sinugo para sa iyo? Paano mo siya pinaglalaban sa buhay mo? Ano ang pandamang meron ka? Bakit nakikipagbahagi ka sa Kanya? Paano mo siya nakilala? Sa pamamagitan ba ng salita lamang na pinakikinggan mo o sa katawan mo'y may nararamdaman ka? Paano mo ba maipaglalaban siya sa buhay mo? Mapapalad kayong mga nakikipaglaban dahil sa Kanya, dahil natutunan nyo kung paano siya pala'y buhay sa buhay nyo. Kanina, nang tawagin ng isang alagad, nang sabi, halika, pagayakin mo siya. At ang mga naiwan, na kasalukuyan nagwawalis, naglilinis, nilapitan ng isa. Ang sabi ay ganito, anak, mapalad kayo. Mapalad kayong walang nakakakita sa inyong mga ginagawang iyan. Na hindi man kayo tanggapin, katuwaan, pasalamatan, at papurihan ng kapwa nyo, may nakatunghay naman sa ginagawa ninyo. Sapagkat kung wala nga magtitiis o magbabata sa dakong ito para makaisa at makiisa, sino nga ang araw-araw ay maglilinis dito? Kung lahat naman ng tao ay ang layunin ay pangsanlibutan at pangkatauhan kalayawan, wala kayo rito. Dahil hahanapin ninyo ang paglilibang, ang kasiyahan, at maghahanap buhay kayo para sa inyong kaligayahan. Ngunit mapalad kayo, sapagkat wala man kayong sweldo, kayo naririto, hindi para sa inyo, kundi para sa Ama, na tuwirang kinikilala at dinadama nyo. Pawang katotohanan, mga minamahal. Kung wala ngang babaguhin ang damdamin, kung wala ngang mababago ang damdamin, kung wala ngang ibibigay ang Ama sa damdamin ng bawat isang mga lingkod na pinagsisikapang paglingkuran siya, nasaan nga kayo? At sa oras na ito, kayo ba'y naririto? Kung walang maglilingkod, kung walang gagamiting maglingkod, at walang magtitiis maglingkod.
sapagkat ang tao kapag may karamdaman na ito, ano ba ang hanap niya? Ikagagaling, makagagaling sa kanya. Ngunit sa lahat ba ng dakong tutunguhan niya'y makakamtan niya ang kagalingan? Di sinsana'y wala nang nagpalipat-lipat pa ng manggagamot, nagpalipat-lipat pa ng hospital, nagpalipat-lipat pa ng doktor, nagpalipat-lipat ng mga espiritistang sinasabi, espiritual na panggagamot, mga sinasabing albularyo, kung sa isang tungo mo sa manggagamot na tinatawag na inaasahan mo, ay gumaling ka na at magaling ka na, di sinsana'y wala nang nagpapagamot dito. Yaw na nga ang patutuo ng Ama. Sa iba't ibang kaparaanan at pamamaraan ay nagbibigay siya. Ngunit sa iba't ibang kaparaanan at pamamaraan, ilan kaya ang kumikilala sa Kanya na sa pamamaraan niya, doon sila naghihintay. Na sa pamamaraan niya, doon sila nagtitiwala. Na sa kapangyarihan niya, doon sila na maniniwala. At mapapatotohanang sila pala'y kinakalinga, nililingap, at hindi napaparang ang pagmamahal, pag-ibig ng Ama. Ilan nga kaya sa dakong ito ng pandaman ninyo sa oras na ito'y malulubos, katulad ng mga kapwa ninyo, na kaya nagsusumakit sila, hindi nila kayang tutulan ng kaloob ng Ama. Hindi nila kayang ipaliwanag, bakit nga ba sila ay parang may humahatak, parang nagdudumali, nagmamadali, na hanapin ang paglilingkod. Maglingkod, tumupad, para makatupad, gagawin ang taligdan ng sarili. Mga minamahal, walang araw alipin ng higit pa sa kanyang pinuno. At wala namang alipin na pinararangalan at pararangalan ng kanyang pinuno. Lalo tigit kung ito'y alipin lamang. Sa bilang pagkatao, walang magpaparangal, magpapasalamat at magpupuri sa iyo. Lalo tigit kung isang alipin kang busabo sa tingin ng kapwa-tao. Subalit pakatandaan ninyo, ang Amang gumagamit na nagpapagamit naman kayo, hindi man kayo parangalan, hindi man kayo pasalamatan, hindi man makita ng kapwa nyo ang ginagawa nyong mabutit mainam, kayo mismong mga nakakatanggap ng mabuting kanyang gawa, ng mainam na kanyang handog, kayong masisiyahan, kayong nagagalak. Kaya't araw at gabi man, sa hindi ninyo namamalayan, bakit nga ba nakakatalima at tumatalima kayo? Bakit nga ba inahanap nyo siya? Bakit nga ba nadarama nyo ay kaiba? Nawa nga, mga minamahal ko, matuntun nyo ang tamang landas ng katotohanan. Kung papaano magdudulot ang Ama sa ligaya ng buhay ay siya lamang. Kung papaano ang kasiyahan na hindi kayang ibigay ng tao, ngunit sa puso'y mabubuhay at numuno kalito. Kung papaano ang hiwaga niya, samantalang kayo'y tao at siya'y hindi tao, kaya't ang nagtitiwala at naniniwala sa Kanya, may pinakikitang himala, hiwaga sa kanila. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Subukan ninyong ang isip nyo ay kung ano-ano ang iniisip at nilalaman nito. Suriin ninyo ang sarili nyo kung ang tinuturan ko ay maunawaan nyo. Subukan ninyo kung ang damdamin nyo ay may puot, may galit, inggit at hinanakit, pagsiselos. Kung mararamdaman nyo ang tinutukoy kong pag-ibig, kung mararamdaman nyo ang tinutukoy kong pagmamahal, subalit subukan ninyo sa oras na ito'y payapa ang inyong isip. Maliwanag ninyong makakamit ang lahat ng sakit tinuran. Maliwanag na mararamdaman ninyo ang kaiba
sa inyong damdaming naturingan. Sapagkat iba nga ang kumilos ang Ama sa pagkilos ng katauhan at sanlibutan. Iba nga ang magbigay siya. Hindi bagay material ang kasiyasiya at nakasisiya sa taong mga anak niya. Subalit ito'y kailangan ng bawat isa. Kaya naman alam niya ang pangangailangan ng bawat anak niya. Hindi man pagdakakarak-arakay iabot at makita, ibabagsak sa harapan niya at hahawakan ng kamay nila ang patuloy na kumikilala at kinikilala siya, napapatotohanan ang kailangan nila ay batid na rin at batid na batid niya. Sapagkat siya ang daan ng katotohanan, siya rin ang daan ng ligaya, ng tuwirang saya, kapayapaan, kasiglahan, kalusog at kagalingan ng kaluluwa at katawan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't maliwanag ang tinutukoy sa banal na aklat, mapapalad kayong wala nang inaasahan maliban ng Ama. Mararamdaman niyo siya, makikilala niyo siya. Pawang katotohanan, mga mahal ko, kaya't sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kapag may nagpapatuto dito sa harapan, sa naramdaman nila, nakakagalak, nakakatuwa. Kapag nakikilala mo ang Ama at nakikilalang kinikilala mo pa rin siya, habang kinikilala mo, tuwang-tuwa ka sa kapwa mong mga nakikinabang na tulad mo. Subalit ilan kaya ang nakinabang na tulad ng mga nakinabang na magtitibay pa rin sila at makapagtitibay? Nawa nga, mga minamahal ko, mapagtibay sa kalooban ninyo ang mga naramdaman niyong iyan, upang patuloy niyong madama at mapakilala sa Ama na siya nga mismo ang higit pang marapat na makamtan ninyong lahat. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang sabi nga, kapag ika'y marami sa lapi at pinamili ka, kalusugan sa lapi, anong pipili nyo? Subalit, kung walang magtatanong, maisip kaya ng tao na mahalaga ang kalusugan kaysa sa lapi. Kaya yan ang maraming mga nakakalimot na tao. Habang nananagana at sumasagana ang buhay, hindi naalala ang kanilang kinabukasan na sa hindi nila namamalayan, sulong lamang ng sulong sa kanilang kasiyahan at isang araw, hindi nila alam, ang kalusugan pala'y binawi na yan. Kaya mapapalad kayong mga nagising sa katotohanan na hindi pa huli ang lahat sa inyong buhay, na patuloy niyong mararamdaman ang Amang mahal at patuloy niyo siyang makikilala na mabuti noon, ngayon at kailanman. Mula sa Kawikaan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman.
Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmangat walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay. Ngunit ang buhay ay winawasak ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan na dito sa lupa at tiyak na parurusahan ng masasama. Ang taong may pangunawa ay tumatanggap ng payo. Ngunit ayaw mapaalalahanan ng matigas siyang ulo. Si Yahweh nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama, siya ay nagagalit. Hindi mapapanuto ang mga makasalanan, ngunit ang matuwid ay hindi magagalaw. Ang mabait na babae karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Walang pagkabula lahat ang nasa banal na aklat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid, mananatiling nakatindig. Ang taong matalino'y nagkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay kukutsain balang araw. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak, kaysa nagkukunwaring mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama, kahit kanino ay mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang hanghal ay laging nagsasalat. Pawang katotohanan ang bawat binasat binigkas. Sa mga nagtatanto, may pangunawa naglilimi, maunawaan nilang ganap. Mapapatotohanan nila ang salita'y walang pagkabula, salita'y buhay at makapangyarihan, sapagkat habang nagsisikap ang tao sa sanlibutan, matututunan niya'y pangsanlibutan. Habang nagsisikap ang tao sa panglaman, mararamdaman niya'y laman lamang. Subalit ang taong nagsisikap sa pang-espiritual na pamumuhay, ang karunungang mula sa Ama ang kanyang nalalaman. Sapagkat pababatid niya ang kaukulan niya, upang matutunan kung paano siya makilala at madama, upang maramdaman nila kung paano ang kaibahan ng sanlibutan at laman, at maging ang kanyang espiritu. Kaya't mapapalad kayo na sa oras na ito, di lamang salapi, di lamang bagay ang mahalaga sa inyo, kundi bagkos pinahahalagaan nyo'y aral ng Ama upang ganap matutunan, magpaligaya sa puso nyo. Sapagkat siyang larawan ng kabutihan, larawan ng kabanalan, siyang puspos ng magmahal at pag-ibig kanino man. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahana, nek karamaneyahana, nek karamaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung pagninilayan ang larawang ito, lagaslas ng tubig sa mga sibol, sa mga dalampasigan, sa may mga halaman na sa mga may burol na lumalagpak ang tubig na ganyan. Napapalakas niya, napapahina niya. Sino nga bang gagawa niyan? Kaya't kapag pinagtuunan mo ng pansin ang kapangyarihan ng Ama, mahihirapan ka kung bilang tao ka lang. Kapag pinagtuunan mo ng pansin ang kanyang kabanalan, mahihirapan ka kapag bilang tao ka lang. Subalit kapag pinagtuunan mo ng pansin ang kanyang kabutihan, ang kabanalan niya at mabubuting gawa niya, kasama mo Espiritu, unawang-unawa mo. Kaya mga mahal, maunawa-nawa ninyo kung paano ang buhay upang ang pangarap ninyong kayo'y makatighaw, kayo'y makaahon, kayo'y makasadsyad, kayo'y makahulagpos, kayo'y magtagumpay,
ang Ama ang magdulot sa inyong lahat. Ang nagmimithi ng kagalingan at sa dakong ito'y hanap ay gumaling, na hindi naman tao ang lalapitan upang sabihin, babayaran kita kung ipagalingin mo, o dili kaya'y sasabihin, pang ilan na ba ako, o dili kaya'y nakapila ka, sasabihin panghuli ka. Hindi ito ganun at ganyang gamutan, kundi ang gamutan ito, ang di nyo nakikitang gumagamot sa inyo, maaring maramdaman nyo, makilalang lubos nyo kapag sinuri nyo ang mga salita niya na nagbibigay sigla, na maunawa ng isip nyo, na magbubukas sa diwa nyo upang manalig magtiwala kayong sa tuwin ay may gagawin Ama sa buhay nyo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Sino nga ba ang gustong nahihirapan siya sa buhay? Wala. Kumusta na anak mo? Kumusta na ang anak mo? Kumusta ka na, anak? Ang magulang, kapag nakikita niyang masaya yung mga anak niya, nagmamahalan, nagkakaisa, busog sila, maganda samahan, kaysa yan niya, di ba? Ngunit kapag nakita niyang nag-aaway, nagtatalo-talo, naglalaban-laban, nag-iinggitan, nagseselosan, o dili kaya may karamdaman, di ba't hirap na hirap ang loob ng isang magulang na mabuti? At yung isang magulang na mainit ang ulo at hindi kayang magtiis, hindi kayang magbata, ang sabi niya, isuko na ako sa inyo. Bakit nag-anak pa ako? Ba't nagkaanak pa ako? Dahil sa kanyang kaaburiduhan na hindi niya na kayang isipin at hindi niya na kayang dalhin sa damdamin. Kaya nasasabi niyang, mabuti pang din ako nagkaanak. Ito'y nagaganap sa buhay ng tao. Walang hindi matutupad. Sapagkat, sabi nga, kung lahat ng araw ay alam mo ang magaganap sa buhay mo, hindi mo nahahanapin yung alam mong ibibigay sa iyo, tama ba? Ngunit dahil hindi mo alam at may gusto ka, hahanapin mo siya, tama ba? Gayon pala, ang gusto ng tao hinahanap niya. Bakit ang gusto ng amay hindi hanapin nila? Na kung hahanapin lamang ng tao ang gusto ng Ama para sa kanila, magaan niyang maibibigay ang kalooban niya sa damdamin ng bawat anak niya. Sapagkat siya hinahanap nila, kaya nagpapadama siya. Siyang hinahanap nila, kaya nagpapakilala siya. Siyang hinahanap nila, kaya masusumpungan siya. Kaya nga, ang naghahanap sa kanya, nabubuksan ang pangunawa nila, nararamdaman siya sa damdamin nila, natututo sila sa kaukulan niya, na hindi naman kayang unawain ng lahat, sapagkat wala ngang tao na katulad ng isang Diyos na maliwanag siyang nangungusap, na lahat nagniningning sa Kanya. Bagkus, kung may nais ipakita ang Ama na kaiba sa itsura, katulad halimbawa, kung may nangungusap at nagtuturan kay Apo Kunching, asul po ang mata nyo. May nakita po akong ganito, may nakita po akong ganyan, na hindi naman lahat ay makakakita. Mapipili lamang at may pinatutungkulan, pinag-uukulan. Nang wika nga, ang nakikita mo hindi nakikita ng kapwa mo, ang nararamdaman mo hindi nararamdaman ng kapwa mo, kaya't hindi maaring pare-parehas kayo, ngunit magkakatulad kayo, isang Diyos nyo. Kaya kung magkakaisa ang damdamin ng tao, hindi nga kaya lahat sila ay magiging masaya? Kung nagkakaisa ang isip ng tao, hindi nga kaya lahat sila ay payapa sa mundong ito? Ngunit dahil magkakaiba nga ang isip at kalooban, doon na natutungkol at doon na napapatutuhanan ang Ama ay ibang kumilos sa buhay ng tao.
At nagpapatotoo ang mga anak niyang nakakilala, dumadam at nakakita ng hiwag at himala niya. Subalit ang mga bulag sa katotohanan, anong sisiwalat nila? Hindi ba't pang mundo, hindi ba't pang laman, hindi ba't pang tao? Pang material, pang salapi, pang bagay. Kaya nga, dito ngayon nagkakaroong laban-laban, talo-talo, sa hindi magkakatulad na paniwala, pagtitiwala, sa hindi magkakatulad na gawa, hindi magkakatulad na salita, hindi magkakatulad na layunin, at hindi magkakatulad na sinasapit na buhay. Mga mahal, hindi man magkakaisa ang kapalaran ng tao, hindi man isang naging kapalaran sa mundo, kung isang Diyos na totoo ang kikilalali ng lahat ng tao, isang damdamin mararamdaman nyo, mabuti ang Ama, dakila ang Ama, buhay ang Ama, pag-ibig niya sa iyo, pag-ibig niyang totoo, ang marapat kamtin ng lahat ng dako at lahat ng sandali sa lahat ng tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Kung sambitin ko ba sa oras na ito, sulong, kayong mga inaantok, matulog muna kayo. At kayo namang mga gising, sulong makinig kayo. Pag nakatulog nga kaya sila, ang narinig kaya ng mga gising ay narinig ng mga tulog? Yan ang patotoo. Kung tulog ang diwa mo, tulog ang katotohanan sa iyo. Subalit kung gising ang diwa mo, mulat ka sa katotohanan, mawawawa at maunawaan mo ang kalooban ng Ama. Kung sabihin ba ng nagugutom, lalabas muna ako at ako'y kakain. At ang naiwan ay ang mga busog. Kapag nagtanong kaya sa sinambit, makasasagot kaya ang lumabas? Ganyang katotohanan. Pag nasa labas ang diwa ninyo, kayo'y naririto, ang isip nyo'y lumilipad, ang isip nyo'y wala rito. Pag tinanong kayo kung ano ang nakita nyo, alam kayang pagdakay sambitin ito? Sapagkat doon nakatuon ang isip nyo, yaw ng paalala at patuto ng Ama. Kung saan naroon ang diwa mo, ang damdamin mo'y naroon din. Kaya't kung ang isip mo'y lumilipad, wala rin dito ang puso mo. Kaya't ang lahat ng patutuo ng Ama, kapag kinilala ng tao, mapapatotohanan nilang mabuti siya, tapat siya, totoo siya, dakila siya. Kaya't kung kinikilala ang kadakilaan niya, mararamdaman nyo ang pag-ibig niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't may hiwaga upang magpatotoo ang may dakila. Kaya't may himala upang patotohanan ibang gawa ng Ama sa tao sa lupa. Kaya't may magbubunyi at magsisikap na sila'y magtagumpay upang patotohanan ang nagsisikap at nagtatagumpay, Ama ang pinanguna't pinangibabaw. Larangan sa larangan ng kabanalan. Subalit ang nagsisikap magtagumpay sa buhay dito sa lupa, ng bagay lamang ang layunit hangarin. Kapag nakamta nito, tunay nga bang masaya at maligaya? Subalit, pakatandaan ninyo, ang nagsisikap para sa kabuhayan at mabuting buhay at ang Ama ang tinanggap kapag nakamtan nila yaon at sila'y nakahulagpos ng agtagumpay, ang galak sa puso nila'y nag-umatapaw din naman. Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay sarap matulog kung ganyan. Pasko na eka. Ang hangin ay nakakaantok. Lalo't higit kung ikaw ay puyat. Kay dali mong maagaw ng dilim. Kaya't huwag kang paaagaw.
wala kang mauunawaan, wala kang mararamdaman. Pagmamahal ng amang mahal, kaya't halina, halina. Mababa man ang awit kong ito, sadyang kahirap magpakababa. Subalit kapag nagawa mo'y kaina, hanggang sa nawawala na ang boses mo kapag masyadong mababa. At hanggang hindi ka na makapagsalita. Yan ang patotoo. Kapag nagpakababa kayo sa Ama, hanggang sa hindi nyo namamalaya, nawawala na ang dating ugali nyo, ang dating gawa nyo, ang dating isip nyo, ang dating kalooban nyo, ang dating pagnanasa nyo, ang dating mga layunin nyo, sapagkat yan na ang pumapasok sa buhay nyo. Buhay ba ang Diyos? At nang nasa puso nyo na siya, at ang aral niya'y nasa isip nyo na, kung magkamisan man at dumaratalang pagkatao nyo dahil buhay pa kayo, hindi pa kayo anghel, hindi pa kayo spiritong totoo na nasa langit, nasa lupa pa kayo. Ito ngayon ang nilalabanan at ipaglalaban mo naman ang pananalig at pananampalataya mo upang wag matangay ang pagkatao mong damdamin at kaisipan. Kaya napakasarap ang may kaukulan na natutunan, naramdaman, walang dilit iba, Diyos na walang maliw kailanman. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung pag-aaralan nyo, paano ang tao'y napamamaga ang katawan ng tubig at hangin. Tama po ba? Kung pag-aaralan nyo, ang tao'y isinilang na buhay sa sanlibutan. May hangin ang katawan, may tubig ang katawan, may asukal ang katawan, may asin ang katawan. Bakit sa larangan ng siyensyang pag-aaral ngayon, pag lumabis ang asin, pag lumabis ang asukal, pag kinulang sa asin, pag kinulang sa asukal, pag lumabis sa tubig, pag lumabis sa hangin, sakit. Paano ngayon ito mapapanauli sa normal? Sa pagsisikap na pag-aralan ng siyensya, iba't ibang pag-aaral, kaya maraming natutuklasan na ina-apply o binibigay para lapatan ng karamdaman. Subalit, kung kalooban ng Ama, gumagaling. Kung hindi kalooban, gumagaling ba? Yaw ng patotoo, ikaw, karami mo ng pinagtunguhan. Ang dami ng gamot, ang dami ng gumamot. Ba't hanggang ngayon, ganyan ka pa rin? Sa makatwid, walang taong nagpapagaling. Sa makatwid, walang gamot na nagpapagaling. Ang instrumento'y gamot, ang instrumento'y tao, ang manggagamot ay di nakikita. Sapagkat ito ang dapat maunawaan ngayon ng tao. Ito ang dapat mapag-aralan ngayon ng tao. Ngunit wala ngang karunungan ng tao para pag-aralan ito. Kaya ibinigay ng Ama ang Espiritu Santo. Ayaw namang maniwala ng tao sa kapwa-tao. Lalo tigit kung matatalino at magagaling.
at mayaman sa mundo, sapagkat hindi nila kayang ibaba ang kanilang dunong at karunungan at di nila kayang tanggapin ang isang mangmang ay magaling pa sa kanila at marunong. Kaya dito ngayon nagkakaroon ng talo-talo ang tao. Magaling eka si ganon. Ay, hindi eka si ganon eka ang magaling. Si ganyan eka ang magaling. Ay, si ganon eka ang magaling. Sino bang tunay na magaling? Wala namang magaling na tao. Bakit hindi ito mapagtanto ng tao? Bakit hindi ito masuri ng tao? Walang taong magaling. Ang Diyos ang malamang ang magaling. Sapagkat walang nagpapagaling na tao. Kapag sinabi ng tao, ako nagpagaling dyan, ako nagpagaling dyan, ako nagpagaling dyan, mayabang. Palalo. Dahil walang taong nagpapagaling, walang taong nakapagpagaling, lahat ng naggagamot, nag-aral at hindi nag-aral, ginagamit lang na instrumento. Kaya hindi dapat maglaban-laban ang mga manggagamot, kundi magdalanginan at manalangin sila. Lahat ng ginagamot nila ay mapagaling. Hindi dapat magpaliksahan. Hindi dapat magsiraan. Hindi dapat. Sapagkat kung tunay kayong anak ng Ama, nag-aral ka't hindi nag-aral, ikaw na nag-aral, huwag mong hamakin ng walang pinag-aralan. At ikaw namang may kakayahang binigyan ng Ama na karunungan makapagpagaling, huwag ka ring mayabang. Sapagkat walang taong magaling at nagpapagaling. Lahat ay pahiram. Tao'y walang kagalingan. Ama, magaling na magaling. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kaya't magpasalamat na lang kayo kung kay Pedro kayo naging daan para gumaling. Kung kay Juan kayo nagpagaling at siya ang ginamit sa inyong gumaling. Kung kay Petra, kung kay Maria, subalit tandaan nyo, hindi silang magaling ang Ama. Magaling sila na ginamit para sa inyo upang kayo gumaling. Bakit hindi ito maintindihan ng tao? Bakit hindi ito maunawa ng tao? Bakit hindi ito matanggap ng tao? Sapagkat wala ngang pangunawa ang tao. Kaya't ibinigay ang Espiritu Santo upang makaunawa ang tao at ipaunawa ang bagay na hindi nila nababatid, nalalaman. Ngunit sino ka nga para magmagaling na isiwalat mo ang ganito, isiwalat mo ang gayon? Paano ka paniniwalaan lalo't hindi ka nag-aral? At ang pananaw sa iyo, isa ka lamang isang mangmang, isa ka lamang mahirap, isa ka lamang walang dunong, isa ka lamang na isang baliwala sa iyong kapwa. Kaya't hindi rin maaring sabihin, walang silbi ang taong ito, walang magagawa sa buhay ko. Sapagkat kung magkaminsan, kung sino hinahamak, siya palang tubos sa iyo. Siya palang katugunan sa kailangan mo. Kaya kung lahat lang ng tao ay matututo sa kalooban ng Ama, kailanman na hindi nila sasabihin, magaling ako, kaya ko ito, may kakayan ako, at di magiging palalo ang sinumang tao. Sapagkat ang lahat ay walang kakayahan kung di babahaginan, ang lahat ay walang yaman kung di nabubuhay, ang lahat ay walang karunungan kung di bibigyan. Sapagkat ang lahat ay pahiram. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi ako nagagalit. Ako'y matwid na nagtuturan. Marapat ang binibigkas at ang totoo ang niluwan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandamay makadama. Sumainyo ang kapayapaan. Pagarian kayo, mula ulo hanggang talampakan, magnilay magtibay, matanto nyo nga may buhay, kailangan nyo ito araw-gabi man, sapagkat siyang tagabuhay, siya ang maaring bumawi ng buhay. Kaya nga, ang masama ay binibigyang pagkakataon na magbalik loob at magsisi, at ang mabuti patuloy magpakabuti pa, sapagkat ang mabuti may kakamting hindi lamang grasya na mga bagay at salapi, kundi gantimpalang kaiba, buhay na walang hanggan. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan,
Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kapag isa kang mangangalakal, wala naman agad-agad pagdaka, ay marami ka nang kakilalang bibili sa'yo at bibili lahat ng tao sa'yo. Mangangapa-ngapa ka pa. Para ba yung lumusong ka sa pinak, nananalakab ka ng isda, hindi mo alam kung mahuhuli mo sila. At kapag nakita mo, nandyan nakatambak ang isda, pupunta ka, di mo alam kung lahat sila'y mahuhuli mo at masasalakab mo. Mayroong mga nagpupulasan, nagtatakbuhan, sisid na sisid, langoy na langoy, lumalayo sila sa'yo. At kung minsan naman, nandun ka lang, ganyan ka lang ng ganyan, lapitan naman ng mga isda, huli ka ng huli. Talinghaga lamang yan. Mga minamahal ko. Ano ibig sabihin? Kapag niloob at ginusto ng Ama, kuminsan hindi ka maggumagalaw sa lugar mo naglalapitan sa'yo. Lumalapit sa'yo ang pagpapalang gusto niya. Ngunit kung magkamisan, kahit saan ka makarating, punta ka dito, punta ka doon, punta ka, liwasan ka sa daan. Hirap na hirap ka pag uwi mo, wala ka naman palang napala. Subalit, sinisigurado ng Ama, kapag sa isang araw, siya sa puso't isip mo, nandun ka lang sa tahanan mo, iniwanan mo para sa pamilya mo, ganito at ganyan, at hinanap mo ang matwid niya, hinanap mo ang katwiran niya, hinanap mo ang kalooban niya, pag-uwi mo, parang kayamanan na nakuha mo ang walang kapantay na ligaya ng puso mo. Mga mahal, itong di kayang masumpungan ng marami sapagkat ayaw nilang hanapin, ayaw nilang gustuhin. So, balit kung gugustuhit loloobin, tandaan ninyo, araw-gabi man, kayang ibigay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? O Lenny, nakatulog ka ba? Masaya ka na ba? Hindi ka na nanginginig? Wala ka kasing iniisip na Kaya, tandaan ninyo, makaupo muna. Mahirap na sakit ang nervous breakdown, nakatataas ng presyon, nakapagpapakabog ng dibdib, para ka may sakit sa puso, nakapanginginig ng katawan, nakapanlalambot, nakasasakit ng batok, nakasasakit ng ulo. Kaya kung kilala mo ang Ama at gusto mong ma-relax, damhin mo siya, mawawala lahat yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At katulad ng bulaklak, panapanahon lang, sabi nga, hambing sa bulaklak na ito, sarado pa. Pag ginusto ng Ama, bubuka. Ganyan din ang isip nyo. Kung sarado ngayon at ginusto ng Ama, nabuksan at hinahanap nyo siya, sigurado mabubuksan, makakaunawa kayo. Dahil ginugusto nyo siya. Siya nagpapabuka ng bulaklak, siya din nagbubukas ng isip ng tao. Tama ba? At tulad din ng bulaklak na ito, nalalantayan, malalagas. Ganyan din ang tao. Unti-unti nalalagas ang kanyang lakas, ang kanyang liwanag ng mata, ang kanyang malakas na pandinig, ang kanyang masarap na panlasa. At kapag ginusto ng Ama, at sabay-sabay niya yung kuhanin, patay ka na. Buhay ba ang Diyos? Kaya, dapat ang tao, wag kapag mahina na, wag dapat kapag may sakit na, tsaka lang hahanapin siya. Hindi mo na mararamdaman ang tunay na ligaya mula sa Kanya, sapagkat ang nararamdaman mo na lamang nang ikay sumuko, iyong mamamatay ka na. Kaya masarap magbagong buhay habang kaya mo pang lumakad, kumain, magmasid, tumitigbaga, makinig, at makapagsalita. Mapapalad kayong maagang nabuksan, nakaunawa, nakadama sa Ama.
Mapapatutuhanan niyong masaya pala siyang magmahal, masarap pala siyang magmahal, maligaya pala sa piling niya, kahit di siya nakikita, espiritu niya nagpapadama, nagdudulot ng saya at ligaya sa puso ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sino ba ang gustong mainit? Mayroon bang taong gustong mainit? Gusto niya lahat relax, presko. Sino ba ang taong gustong malamig na malamig? Gusto niya katamtaman lang, di ba? Ngunit niloob ng Ama na iba niya ang temperatura. Kung ano yung temperaturang binigay niya sa'yo, huwag ka lang nag-aapoy sa lagnat, huwag ka lang kinikiki sa lamig, dahil sa apoy ng lagnat mo, maaari kang giniginaw, maaari kang nainitan ang pakiramdam. Pwede ka pang mabuhay ng maluwat kung sa temperatura lang. Yun ang pabago-bago sa'yo. Tama ba ga? Kaya tanghilingin ninyo, kung malamig, Diyos ko, makaya ko po sana ang lamig. Kapag mainit, Diyos ko, makaya ko po sana init. Hindi kung mainit, walang niyang init siya na, hindi na lumamig. Diyos ko, ka namang lamig ito, kailan kaya mawawala ang lamig na sobra? Sinabi pa yung, Diyos ko namang lamig ito. Ganyan ang buhay ng tao pag di siya kilala. Maraming reklamo. Ngunit, hindi nila may reklamo yung, Diyos ko, ba't kaya nagkakasala ako? Diyos ko, ba't kaya nagkakamali ako? Diyos ko, ba't kaya marupok ako? Diyos ko, bakit kaya? Hindi ako magbago. Sana yun ang nireklamo ng tao, no? Para siya mismo magmiting, magsisi, magbago. Buhay ba ang Diyos? Kaya, sa inyong lahat, masarap ang pagbabagong buhay. Kapag sinabuhay, masarap manamnam, masarap lasapin. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Alam kong may magagawa ang Ama. Ay, ba't ganun, Nega? Pinamimigay ang bulaklak doon. Alam kong may magagawa, nililipha ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga
minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Ano? Wala na, ito lang. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka hindi ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Lagi niyong tatandaan, may mangyayaring maganda. Panaligan. Pinakamahirap, hulaan mo yung buhay ng kapwa mo. Kasi hindi ka naman Diyos para hulaan mo ang buhay nito. Pinakamahirap, pakipagsapalaran mo ang buhay mo sa kapwa mo. Bakit hindi mo sa Ama ibigay, ilagak ang buhay mo? Ngunit, dahil hindi mo siya nakikita at hindi mo siya makilala pa, ilagak mo ang kapangyarihan niya sa iyo. Hiramin mo ang kakayahan niya. Humingi ka ng lakas sa Kanya. At humingi ka kung paano ituturo niya sa iyo ang daan at kaparaanan para gumaling ka sa karamdaman mo. Ibigay mo sa Kanya ang lahat. Isuko mo sa Kanya ang lahat. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ako po'y marupok na tao. Humihina ang aking pananampalataya, lalo tigit sa nararamdaman kong ito. Nawawala na ang aking pag-asa sa aking pinagdaranan sa buhay. Subalit ikaw ang pag-asa ko, ikaw ang lakas ko at tibay. Ikaw rin ang sa akin maghulag po sa lahat ng pinagdaranan. Dahil ikaw ang Diyos ko, ikaw ang katotohanan at buhay ko. Nilalaga ko ng lahat sa iyo. Tulungan niyo po ako na mapagtibay ito sa isip at damdamin ko ang paniniwala at pananampalatayang tapat mula sa iyo. Sapagkat ikaw lamang ang asahan ko sa ganitong kalalagayan kong wala na akong pag-asa, kanino mang kapwa ko, sa karamdaman ko, sa kalagayan ko, sa buhay kong ito. Sapagkat alam ko, ikaw ang Diyos ng katotohanan ng buhay ko. Amen? Amen, Amen po ba? Amen. Kaya nga, kung nilalagak nyo sa Kanya, matwid nyo nang huwag pag-alinlanganin. Matwid nyo nang tanggapin at inangkin nyo na. Nasa inyo na. Nasa inyo na. Nasa inyo na. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? O, kumain ka ng halo-halo kanina, nagsuka ka ba? Hindi na. Kaya, sarap ng halo-halo, no? Mapalad kayo. Naku po, halo-halo. Wow. Kasarap ng halo-halo kay dun sa rason, ano po? Sa rason. Ang masarap dun yung yelo niya mapinong-mapino. Tsaka bakit wala naman sahog ang sarap Kasi, ako po ayoko yung halo-halong maraming sahog Yung mayroon ng beans, mayroon pang munggo, mayroon pang ganito, mayroon pang ganon, mayroon pang ganon. Tama na yung dalawang timpla, basta marasarang masarap. At kaya lang, mapalad kayo. Kapag ang Diyos ang naghari, gustong gusto mo man, napipigilan ka. Bakit? Subukan mong magmangawa ka ng magngangawa. At ikay matagal nag-uusap pagkatapos uminom ka ng malamig. Hindi mo ngayon naanihin yon. Pag natsyempuhan ka, ba't kaya ka masakit ang lalamunan ko? Ba't parang di ako nakahinga? Opo,
May tanong nga ako eh. Nang mauso po ang yelo, hindi ka makainom kung walang yelo. Nang mauso ang mainit, kailan kaya mauso yun? Pero alam niyo po, pag uminom ka ng maligamgam, yung masarap, ang sarap ng pakiramdam sa lalamunan. Pag uminom ka ng malamig, nako, parang naninikit hanggang ulo mo. Hindi niyo po ba napapansin? Halimbawa, uminom kayo ng sobrang lamig. Eh, ba't teka, parang naninikit teka sa aking sentido. Pero, pinaliligo ang yelo. Ano po? Saan mo nga ba naman kukuhaning talino yan? Kumisan, pagtatawanan talaga yung gamot mo eh. Hindi naman nila alam, hindi mo naman alam yun. Wala ka namang karunungan na ganon. Kaya, kumbaga, alam niyo po ba, eto ang totoo niyan. Kapag bubuhayin kayo ng Panginoon, kapag pagagalingin kayo ng Panginoon, kahit sa anong pamamaraan, bibigay niya yan, tuturo niya. Kaya lagi kayong damalangin. Panginoon, ituro niyo po sa akin ang paraan ng aking kagalingan. Amen? Amen. Ang totoo po niyan, ang amang lahat. Panginoon, ituro mo po sa akin ang mabuting pamumuhay. Amen? Amen. Panginoon, turuan niyo po ako ng mabuting pakikitungo sa kapwa ko. Amen? Amen. Panginoon, tulungan niyo po ako maging ganap sa pananampalataya ko para lubos akong makasunod sa kalooban mo. Amen po ba? Amen. Kaya, dahil sa Kanya ka humihingi, siya na may mabuti, siya ay mabait. Kaya, mahal ka niya, anak ka niya. Ikaw kaya, kung maganda at mabuti layunin mo, bibiguin ka kaya sa buong panahon? Hindi nga. Kaya magtiis ka lang sa iyong paglaya. Hindi nga. Kaya batahin mo lang ang dinaranas mo. Hindi nga. Sapagkat ang lahat ay may takda. Kaya hintayin mo ang iyong paglaya, ang takda ng paglaya. Sumainyo ang kapayapaan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Umayo kayong taglay ang galak sa puso nyo, ang liwanag, ang kasiyahan, ang kapayapaan, ang lakas, ang tibay, ang kalusugan, ang kagalingan, ang lahat, pati buhay ay sama lamang. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? Masaya po ba ang buhay? Tandaan ninyo, wala nang nagbibigay kasiyahan, nagbibigay dulot kagalakan, kundi ang Ama. At ang salita niya, kapag siyang pinagninilayan nyo, kapag siyang pinakikinggan nyo, kapag siyang ginugusto nyo, sigurado magandang dulot sa isip nyo, sa puso nyo, sa buong pagkatao. Subalit, pakinggan mo yung kapwa mo. Huy, alam mo ba Eka? Si Pedro pala Eka ganun at ganyan. Ano Eka? Nasindak pa. Subalit yung salita ng Ama, hindi kinasisindak na, pag di kayo nagbago, lilipulin ko kayo. Tama po ba? Ng panahon ito ng mga ninuno nyo. Kapag di sila nagbalik loob, nagsisi ng panahon ng Gomora at Sodoma, lilipulin. Sa Ninibe, lilipulin. Ngunit kay bait ng Ama, napakabait niya. Binibigyan niya ng pagkakataon ng tao para magbalik loob at magbago. Kaya, mahal mo ba siya? Sinasamba mo ba siya? Kinikilala mo ba siya? Gusto mo ba siya? Aba, magnilay ka na. Sino pipiliin mo? Sarili mo o siya? Mapalad ka, sapagkat kapag siya pinili mo, pati buhay mo, pahihiram sa'yo. Sapagkat siya ang may alay ng buhay mo, ayaw niya na araw-gabi, lumuluha ka na lang. Ayaw niya na araw-gabi, dumadaing ka na lang. Ayaw niya, araw-gabi, hirap na hirap ka.
Ayaw niya, araw-gabi, wala kang pag-asa. Ang gusto niya, mabuhay ang pag-asa mo, mabuhay ang ligaya mo, mabuhay ang kapayapaan mo, mabuhay ang ligaya pagmamahal niya sa'yo. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong? May bukas pa. Kailangan wag naman araw-araw na matuto kayong bendisyon ng bendisyon. Kailangan matutunan nyo na kahit di kayo na bendisyonan, nakinig lang kayo at nakaunawa kayo, nakadama kayo, iba yung galak, iba yung sigla, iba yung kagalingan ang nakanta nyo. Hindi lang ng karamdaman, ng pisikal, maging ng kaluluwa. Pagpalain kayo. Ala kayong tanong, hindi kayo magtatanong, tayo na, mulita na.